Ngayong araw ay nakatsyempo kami ng mga alimasag na talaga namang napakadami. Bihira lang talaga namin matsyempohan na maraming alimasag dito sa lugar na to. Kaya naman since binigyan tayo ng pagkakataon na makahuli na maraming alimasag ay sinamantala na namin. Grabe nga talaga yung dami ng alimasag ngayong araw. Dahil ultimo kahit ikaw na hindi marunong manghuli ay makakahuli ka. Itaw-taw mo nga lang yung mga kamay mo sa may flooring o putik ay talaga namang makakahuli ka. May pagkakataon pa nga na makakahuli ka gamit yung paa dahil sa dami neto. Makikita nyo pa nga dyan na talagang tuwan-tuwa si paring Jeffrey tsaka si paring RG at paring dahil nga nakakahuli sila mayat maya kahit na hindi gaano sila marunong mangapa. Kaya naman ngayong araw ay samahan nyo kami manguha ng alimasag. Ano, G? G! Alas 7 na ng umaga at talaga namang maliwanag na nang makaalis kami. Makikita nyo pa nga dyan si paring Archie tsaka si paring Jeffrey sa may likuran ko. Madami na ding upload nung huli nyong makita tong dalawang to. Abalang-abala kasi sila sa pagtatrabaho kaya bihira nyo lang makita sa video. Anyways, fast forward tayo. Nandito na nga pala tayo sa madalas nating pagparkingan. Alas 7 na mahigit pero malilim pa. Mabuti naman. Dahil kung nagkataon na mainit ay talaga naman lintik ang pagod na aabutin natin. Minabuti na naming umalis hanggat malilim pa. Dadaanan ulit natin itong mapuputik na daan. Kailangan nga lang pala namin alalayan ng kuya ko yung tatlo. Gawa nga ng first time nila dadaan dito. Ang madalas kasi nating nakakasama dito ay si paring Ibes tsaka si paring Melvin. Since first time nga nung tatlo dito ay kailangan natin i-guide sa mga dadaanan nila. Iba kasi yung nakikita mo sa video kaysa sa personal. Kaya naman makikita nyo yung dalawa dyan na nakasunod sa akin. Nagduda pa nga sa akin si paring Jeffrey dyan. Gawa nga nung dumaan ako dyan na hindi naman nakabumaon. Samantalang nung siya naman yung dumaan ay talaga namang halos magkamedyas na. Nagduda ka pa sa taba mo na yan. Wala kasi tayong ibang pwedeng daanan mga tol. Kung hindi eto lang. Meron man kaso eto talaga yung pinakamadali na daanan. Matapos daanan yung malambot na putik at putol na pilapil, nakarating na tayo dito sa may kubo. At makikita na natin dyan yung asul na bangka at senyalis na yan na nandito na tayo sa may bulldozer. Hindi ko napapahabain yung paglalakbay namin dyan. Gawa nga ng kabisado nyo na yan. Nang makarating sa bulldozer ay tuloy tayo sa paglalakad. Hanggang sa makarating na tayo dito sa may gilid ng ilog. Kung saan nandito na yung exciting part. Kaya naman pagdating pa lang namin dito ay nag-asikaso na agad kami ng kuya ko. Kinuha na ng kuya ko yung styro na paglalagyan natin ng mga gamit. Kung nagtataka kayo kung bakit lagi kaming may styro dyan, sa tuwing napupunta tayo dito, ay sinesafety kasi namin yan at tinatago namin dito sa may ilalim ng damo. Para kapag may pagkakataon na bumalik tayo katulad neto, ay meron tayong magagamit. Anyways, nagayak na nga pala namin yung mga gamit namin dito sa may styro, kaya naman lusong na tayo. Kempo na naman nga tayo na mababaw yung tubig. Mababaw yung tubig, kaya naman siguradong masarap mga pa. Kakalusong pa nga lang natin at hindi pa tayo nakakalayo, ay takot na agad si paring Archie na makatapak ng mga alimango o syame. Pero sabi namin ng kuya ko, ay malabo kang makatapak dyan, gawa nga ng bungad pa lang yan. Sa ilang beses na pabalik-balik namin dito ay talaga namang kabisado na namin yan. Makikita nyo pa nga dyan si paring Jeffrey na nangangapa na. Talaga namang makikita nyo excited, gawa nga ng matagal-tagal na nung huli siyang makapunta dito. Kaya naman kahit sinabi namin na madalang yung nahuhuli dito sa may bungad, ay nangapapa din sila. May time kasi na nakakahuli dito kaya naman nagbaka sakali na sila. Nakita kasi ni paring Jeffrey na nangangapa na yung kuya ko kaya naman ginaya niya na. At sa kasagsagan ng pangangapa ng kuya ko ay dito pa lang sa bungad ay nakahuli na siya ng dalawang alimasag. Isang lalaki at isang babae na alimasag na talaga namang napakataba. Pa nga niya na hindi pa kami sigurado kung makakarami kami. Gawa nga ng kada punta natin dito ay talaga namang sugal. May pagkakataon na marami tayong nahuhuli, may pagkakataon na wala, at may pagkakataon ding sakto lang. Nang makahuli yung kuya ko ay nakahuli na din dito si parang Jeffrey. Ang kaso nga lang hindi alimasag. Isang uri ng alimango na tinatawag na syame. Talaga namang masakit manipit kapag naduluhan ka nito tulad na nangyari kay parang Jeffrey. Pero since meron nga tayong suot na guantes panangga sa mga sipit ng alimango o mga syame, ay hindi gaano tumalab kay parang Jeffrey. Makikita nyo pa nga sa mukha niya na tuwan-tuwa pa. Sa part pa nga na yan ay ayaw namin pumayag na kunin ni paring Jeffrey yan, gawa nga ng maliit. Pero since ang sabi ni paring Jeffrey ay wala pang kasiguraduhan kung makakarami kami, ay ilalagay muna niya daw sa lambat. At kapag nakarami naman daw tayo ay doon niya palang papakawalan. Simula nung nakahuli sila ng alimasag tsaka isang syame ay matagal-tagal na bago masundan yung mga nahuli namin. Halos malayo-layo na din yung nabaybay natin pero wala pa din tayong nahuhuli. Pero hindi porket wala tayong mahuli ay hindi na tayo magpapatuloy. Mahaba pa tong ilog na pwede nating pangapaan kaya tuloy lang tayo. Hanggang sa makarating na tayo dito sa may kubo na maraming talaba na madalas kong mabanggit sa inyo. Dahan-dahan na kami sa paglalakad dahil baka madali tayo. Nakakadala kasi yung nangyari kay paring Melvin. Kung hindi mo naman alam kung ano yung nangyari kay paring Melvin ay isisingit ko muna. Nung huling upload kasi natin mga tolno ay nanguha kami ng alamang. At sa hindi namin inaasahang unexpected mga tolno ay nadali si paring Melvin ng talaba na talaga namang napakalaki ng sugat. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link para mapanood mo. Anyways, balik tayo dito sa video. Nang makalagpas kami doon sa may maraming talaba mga tolno ay nakahuli ulit yung kuya ko dito ng alimasag. Apakatagal mga tol bago masundan yung unang huli nila. Pero kahit ganun pa man ay
tuloy lang tayo sa pangangapa. Meron nga lang pala kami naging problema dito sa part na to. Dahil sa kasagsagan ng pangangapa namin ay nakarating na kami dito sa may bandang malalim. Hindi kasi marunong lumangoy si parang Jeffrey. Kaya naman kaysa isugal pa namin yung buhay niya ay mas minabuti na lang namin na padaanin dito sa may pilapil. Ang kaso nga lang kinailangan niya pang pumanik para makatawid dun sa may kabilang pilapil. At sila paring Archie naman dito at paring Owa ay naglakas loob na tumawid. Kahit pa na hindi sila gaano kahasa na lumangoy. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, kapraso lang yung lalangoy natin dyan. Malakas nga lang yung agos. Nang makatawid na kami sa part na malalim mga tol, ay meron na ditong mga nagpaparamdam na alimasag. Hindi man ganun karami pero kahit papano ay nadadagdagan na yung mga huli natin. Pakiramdam ko pa nga dyan na maraming alimasag dito sa lugar na to. Kaya kahit hirap, ay sinubukan ko mga pa gamit ang isang kamay. Habang nangangapa naman ako ay nakahuli si paring Owa. Hindi gaano marunong manghuli si paring Owa pero nakakahuli pa din. Maya lang ay nakahuli na din si paring Archie tsaka yung kuya ko. Nang makahuli silang tatlo ay nakahuli na din si paring Jeffrey. Kaya naman talagang nabuhayan kami ng loob dahil senyalis to na maraming alimasag sa lugar na to. Actually mga tol, matagal na kami pumupunta dito at matagal na din kami nangangapa dito. At sa daming beses naming nangapa dito ay talaga namang napakadalang lang na makachempo ng maraming alimasag dito. Kaya naman talagang nakakatuwa ngayong araw gawa nga ng nakachempo tayo. Halos magkakadikit pa nga kami dyan na talaga namang nakakahuli kami. Kaya naman makikita nyo dyan na kanya-kanya na kaming kapa. Chempo natin. Para didiin mo nga lang. Ito, aray, putang ina mo, pre, sa... Ano pa amoy? Ito. Hindi mo kadali mo. Dami ah. Jack, buksan mo nga yung ano ka? Salo. Kalagay ko lang. Nasa Pacific. Ano mo? Ay, gago. Uy, maraming Lalaki niyan, Jack, oh. Panang. Lalaki. Yung ko nasa buta. Kaso maliit. Maya't maya nga ay nakakahuli kami ng alimasag dito pero karamihan na sumasalit ay maliliit. Pero since marami namang alimasag dito kaya naman mas minabuti namin na pakawalan na lang yung maliliit. Si Archie nga lang yung matigas yung ulo gawa nga ng kahit maliit ay kinukuha. Wala daw kasi siyang mahuling malaki kaya naman kahit maliit ay pinagtsatsagaan niya na. Tuloy lang kami sa pagkapa at talagang ikot-ikot lang dito sa may lugar na to. Dahil alam namin ng kuya ko na kapag gantong senaryo ay gumigilid na yung mga alimasag. Ang naging problema lang namin ay palaki na yung tubig. Pero ganun pa man din kahit palaki na yung tubig ay patuloy pa rin kami sa pangangapa. Anyways, habang nangangapa nga pala kami dyan ay magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Ian Ramirez from Baguio City. Salamat sa palaging panonood mo, tol. Ingat ka dyan palagi. At syempre kay JP, shoutout sa'yo, tol. Salamat sa suporta ha. Sa mga gusto nga palang magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo dyan mga tol para maipin natin dito sa wall. Mga tol, no, balik tayo sa may video. Tuloy-tuloy pa din yung mga nahuhuli naming alimasag at sa pagkakataon na to na talaga namang malalaki na yung nakukuha namin. Dahil sa pag-unti-unti naming pag-usad mga tol, no, ay nakarating kami dito sa may pinamumugaran ng mga alimasag. Kaya naman makikita nyo dyan si paring Archie na kahit hindi naman ganun kagaling mga pa ay talaga namang dala-dalawa yung mga nahuhuli. Puro alimasag nga yung nahuhuli namin dito kaya naman nagtaka kami kay paring Owa bigla na lang nakahuli ng isda. Akala pa nga namin yung nahuli niya ay uri ng biya. Pero hindi mga tol, isang uri ng kandule na talagang kapag nadali ka niyan ay talagang magayang kamay mo. Napakalansa nga ng isda na yan at hindi rin kami kumakain yan kaya mas minabuti na lang namin na pakawalan. Malalim na nga yung tubig sa part na yan kaya naman talagang hirap na kami sa pangangapa. Kinakailangan pa naming sisirin para makuha namin yung mga alimasag na natatapakan namin. Kaya naman nakita niyo si paring Jeffrey na sumisid para makuha yung alimasag na natapakan niya. Tawanan pa nga kami dyan, gawa nga ng pag-ahon niya ay may putik sa mata. Wala. Kaya nga limasag pita. Dami na. Giliran eh. Kala ko bangus na. Dog na blue crab. Tapang oh. Parparo. Ay, sayang ang laki. Teka, laki na ako. Ganun mo. Babae. Paano sa'yo babae? Paano sa'yo babae? May buhok? May suso? Halagay nakakahuli. Yun. Kaliwat ka ng boy. Minsan lang mangyari yan. Taran! 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 Gagawin mo isin. Ano mo? Ano ito? Ito pa. Pam. Gago pakita niyo baka sabihin. Ang laki nung nakahuli. Ang laki. Ito pa oh. Oh. Idol, dami idol. Talaba.
Nakita nyo doon na tuloy-tuloy pa din yung mga nahuhuli naming alimasag. Na kahit alam namin na marami na kami nahuli ay hindi pa rin kami naglulubay. Palaki na ng palaki yung tubig at akala namin na dahil doon ay mawawala na yung mga alimasag. Pagka ganyan kasing lumalaki na yung tubig ay gumagalaw na yung mga hayop sa ilalim ng ilog. Pero hindi mga tol, habang lumalaki yung tubig ay patuloy pa rin kaming nakakahuli ng mga alimasag. Sa tingin pa nga namin ay sobra-sobra na yung mga nahuli namin. Pero since minsan nga lang talaga tayo makachempo, kaya naman sinamantala na namin. Kahit pa sa part na yan ay sinisisid na namin para makuha namin yung mga natatapakan naming alimasag. Naliligo yan, naliligo, brad. Naliligo. Oh, nagsashampoo yan. Uli pwesto na dire-dire. Ito. Yung basura na kuha. Kaban. Wow, boy. Baka madala akong pag nasipit ako nadada. Buka ano mo lang sa bidali. Hindi ka maalis sa isipan na. Masarap namang manghuli dito, boy. Ano lagyan mo, Bin? Isa. Dalawa yan, gar! Ha? Dami na. Kapag uwi pa tayo. Pre, parang ayoko nang umuwi. Magkasalita, oh. Ang sabi? Hindi. Nakuha ko, pre. Walang ano yan, sibet. Pahirap na ng pahirap. Dat pala, alas 2 na tayo umalis, pre. Kulit nyo kasi. Natuluhan ako. At sakit, at tapang. Tabayan. Bitaw! Putang ina mo. Tigas. Wala ka pala eh. Gago, naduluhan. Pag naduluhan ka, wala ka pala. Bae. Ako kaya nga nag-iingat ako eh. Masakit din. Ito, matapang. Anyways mga tol, no, eto na nga pala yung lahat ng mga nahuli namin at pinagsama-sama na namin. Kukuha lang tayo ng ilang piraso dyan na uulamin natin para sa pananghalian. Pero bibitinin ko muna kayo ha. Wait nyo yung part 2, magpo-food trip tayo doon. Peace out.